Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ayon sa balita ng Lakers reporter ng ESPN, Dave McMenamin ay titingnan ni LeBron ng mabuti ang takbo at laro ng Lakers sa mga games na hindi siya maglalaro. Kapag nag-struggle ito ng husto ay ito na umano ang magtutulak sa next step. Posibleng ito na nga daw ang sinasabi ni Shams noon na sinasabi sa kanya ng agent de LeBron, Rich Paul, na titingnan nila ang every move ng Lakers at kapag hindi ito naging maganda ay hindi malabo na humingi ng trade sa LeBron sa gitna ng season. Ayon nga kay Dave McMenamin ay may apat na pwedeng mangyari sa season 23 ni LeBron. Una ay ito na ang huling taon niya at magre-retire siya as a Laker. Pangalawa ay ang pumirma ng mas maliit na kontrata sa susunod na off-season sa Lakers. Pangatlo ay ang humingi ng trade o pumasok sa buyout market sa gitna ng season kapag hindi naging maganda ang performance ng Lakers. At ang pang-apat ay ang tapusin ang kontrata niya sa Lakers ngayong season at lilipat siya ng team sa susunod na off-season. Sa ngayon, sa kanyang year 23 ay obviously gusto niya lamang na maglaro para sa championship. Kung hindi championship caliber ang team na nilalaroan niya ay waste of time nga ito para sa kanya na mahigit 2 dekada nang nasa NBA. Kaya naman kapag wala sa winning situation ng Lakers ay inaasahan ang paghingi niya ng trade sa gitna ng season na ito. Aminado din si Luka na sobrang galing ni LeBron at malaking parte siya ng team. Subalit may mentality nga daw sila ng next man up. Kaya naman masusubukan nga ang kanyang leadership mga kaibigan at kumpiyansa naman si Luka dito. Ito na nga ang pagkakataon niya na ipakita na siya na talaga ang franchise player ng Los Angeles Lakers. Kung 4 weeks na out si LeBron ay makakabalik siya bandang November 12. Ang Lakers ay magkakaroon na ng 12 games na wala si LeBron. Makakaharap nila dyan ng mga team na tulad ng Golden State Warriors, San Antonio Spurs, OKC Thunder at ang Minnesota Timberwolves na makakaharap nila ng 2 beses sa span na ito. Ilan ba sa palagay nyo magiging record ng Lakers sa kanilang first 12 games nila without LeBron James? Habang si Cooper Flag naman ay nag-trending matapos na pasayawin si LaMelo Ball at gumawa ng 3 magkakasunod na basket. Solid all-around game ang pinakita niya. Nagtala siya ng 11 points, 3 rebounds, 4 assists, and 3 steals on 50% shooting sa field sa loob lamang ng 23 minutes of playing time laban sa Charlotte Hornets. Ang hindi lang maganda sa stats niya ay ang 5 turnovers. Ganun pa man ay madalas naman ang high turnover rate ng mga rookies dahil naninibago pa nga sila sa bilis ng NBA. Well, ang ganitong all-around game ang kakailanganin ng Mavs kay Flag. May mga oras na kailangan niyang gumawa ng 20 plus points, i-take ang point guard duties, depensahan ang best perimeter player ng kabilang team, makipag-agawan sa mga rebounds at iba pa, o kaya naman gawin ng lahat ng to sa isang game. May role nga siya na tulad kay Tayshaun Prince noon sa Detroit Pistons championship team. All-around game nga ang kailangan sa kanya ng Mavs at siya ang pupuno sa mga pagkukulang ng team na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?